Okay. Very important po yung topic natin ngayon na. Talagang tinapik ko to. Sa mga umiinom ng steroids or gumagamit ng steroids, iniinom, pinapahid, ini-inhale either prednisone, dexamethasone, or ibang mga issues. Ayan po makinig po kayo dito. So, merong pros and cons. Okay? Dapat susundin natin ang payo ng doktor ninyo. Siya naman talaga. Pero kailangan alam din natin. May benefits at may mga risk. Ang steroids, binibigay natin to sa pasyente, malaking tulong to sa mga hika, sa mga COPD, skin disease, yung mga autoimmune disease, yung mga mahihirap na disease, mga lupus, rheumatoid arthritis. Malaki tulong niya, pinapakalma niya yung inflammation. So, ang benefit niya, minsan kasi, may mga sakit tulad ng lupus at iba pa na yung katawan mo mismo, hindi niya nakikilala ang sarili mong selula. So, yung katawan mo, ang mga white blood cell mo, umaaway sa sarili mong joints, sa sarili mong puso, kaya nasisira yung mga organs. Kasama dyan yung mga psoriasis at iba pa. Pag nabibigay ng steroids, pinipigilan niya yung paglaban ng katawan sa sarili natin. So, may benefit siya. Pero may risk din, So, follow your doctor. Ang steroids, pwedeng iniinom. May mga tableta, pero more side effect pag tableta. Rheumatoid arthritis, lupus, severe asthma, COPD, binibigay yan. Meron din inhaled, yan, sa hika, di ba? Very common. Mga inhaled steroids, very important to para hindi umatake sa hika. Meron namamatay sa hika. Steroids, very common yan sa eye drops din. Oo. Tapos ng eye surgery, yan ang ginagamit. At very common siya sa mga sakit sa balat. Topical. Diba? Maraming mga kati-kati, lahat yan. May mga steroids na kasama. Pinapakalma yung mga pamamaga sa skin. Okay, so may mga sakit na binabagayan to. Meron ding steroid injection para sa mga joint pain, tendinitis, inflammation, ini-inject sa joints yan. At meron ding steroids na binibigay sa swero sa mga naho-hospital. Yung mga malalalang sakit, mga short term, binibigay namin yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa side effect. Okay? Kasi maraming side effect, possible side effect lang naman to na dapat bantayan. Mga ibang pasyente kasi, sariling inom na ng mga prednisone, dexamethasone, di na kumukonsulta kasi sumasarap ang pakiramdam nila kaya tinutuloy-tuloy nila. Kaya lang, merong mga side effects siya, marami. Marami siyang side effect sa asthma or corticosteroids. Kaya nga 3 to 5 days lang pinapainom itong mga oral steroids. Number 1 side effect, pwede magmanas. Fluid retention, nagmamanas yung paa. Pangalawa, naha-high blood. Kasi nga, nagre-retain ng tubig, tumataas din yung blood pressure nila. Pag matagal na gumagamit, lalo na pag oral steroids, more ito sa mga tableta. High blood. Number 3, pag matagal naka-steroids, mood swings. Nagbabago yung memory, ugali, confusion, minsan delirium. Pwede sumakit sa tiyan, mahapdi din siya sa tiyan. Kaya nga after meals to, upset stomach, pwede rin. Another possible side effect, ito, weight gain. Mas tumataba sila. Tsaka medyo iba talaga yung itsura. Parang lumalaki dito sa likod. Nagkakaroon sila ng hump. Parang naka-hump na sila. Dati, payat sila. Tapos biglang mamamaga dito. Tapos yung balat, medyo parang kumakapal, nangingitim. Yun po, long-term effect. Pag long-term use, marami pang side effect, meron pang glaucoma. Okay, hindi naman to lahat mangyayari, pero pag tuloy-tuloy, yan ang mga binabantayan. Katarata, pwede rin magka-cataract from long-term steroid use. Yan, no? Pag may cataract, hindi na makakakita ng maayos. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, namamaga yung mukha. Moon face ang tawag. Pag mahalata mo pag gumagamit ng steroid talagang, pero yun lang maraming relief wala nga choice yung ibang tao, ito lang talaga na ibibigay,
Lalo na kung malala yung sakit ng mga autoimmune disease. Isa pang problema sa steroids, nagkaka-diabetes, tumataas yung blood sugar. Di ba? And pinaka-importante din, pag naka-steroids, ingat sa infection. Yung mga ordinary bacteria, virus, fungus na kaya natin dati, kasi naka-steroids ka, pinapahina niya yung immune system mo. Para pinapahina ka na niya muna, para hindi mo awayin yung sarili mong katawan. Minsan nga, nakamask pa sila. Pwede rin osteoporosis. Prone sila magkaroon ng fracture. Okay? Daming side effect. At yung adrenal gland. Yung adrenal gland natin, nakapatong yan sa kidney, siya nang gumagawa ng mga stress hormones. Pag stress tayo, panlaban yan. So, pag naka-steroids ka, isipin ng adrenal gland, marami ka na palang steroid, hindi na ako kailangan gumawa. So, pwede siya manghina itong adrenal gland mo. Okay? At meron din bruising sa oral steroids. Kaya nga, dahil sa dami ng side effect, pag hika o baga ang problema, mas gusto natin, hinihinga na lang, ini-inhale na lang, para less papasok sa dugo. So, pag inhaled steroids, less side effect, a little better. So, paano naman kung inhaled? Diba? Pag inhaled, hindi na gano yung mga side effect, yung mga maga. Meron din possibility, pero a little more less na siya. Pero iba naman na nagiging side effect ng inhaled. Dahil sa inhaled, sa bibig pumapasok yung yung steroids. So, pagpasok sa bibig, hindi lahat pumupunta sa lungs. Lalo na kung hindi marunong mag-inhaled steroids. Pag inhaled niya, siyempre, may napupunta sa bibig. Diba? Sa bibig, sa lalamunan, nalulunok din minsan. So, pag nasa lalamunan, nalulunok, nagkakaroon ng oral thrush, candida, nagkaka-fungal infection. Kasi nasa bibig. So, ang gagawin natin, para mawala itong side effect, lalo na sa gumagamit ng inhaled steroids sa hika, keep mouth clean, laging magmumumog. Pagka-inhale, mumog-mumog, gargle, yan ang mahalaga. At laging malinis para hindi mo gano'ng malunok yung steroids. Gusto mo diretso sa baga lang yung steroids para yung epekto niya nasa baga. Mas relax. Kasi ang mga bronchioles ng asthma laging hyperreactive. Ano naman kung topical, pinapahid. Yung mama ko dati, nung nabubuhay siya, kahit anong kati ko, nilalagyan niya ng steroids. Diba? Pero nawawala yung pamumula. Ang problema, pag lagi mong gagamitin, matagalan, numinipis ang balat. Giging manipis. Bukod sa manipis, namumula-mula. Okay? Long-term use, so hindi rin pala maganda. Okay? Sa mga injectable, meron ding side effect, tumataas ang sugar, meron nagkakaroon na insomnia, yan ang mga potential side effect. So, paano natin babawasan itong mga side effect ng steroids? Tuturuan natin kayo, Number 1, tatanong nyo sa doktor nyo kung pwede ba ibaba yung dose. Gusto natin lowest dose na kailangan at intermittent dosing. Minsan iniinom at short term lang, 3 to 5 days. Yung ibang may hika, inaaraw-araw to. Hindi po pwede. Mas maganda inhaled kaysa oral steroids. So, laging consult sa doktor. Number 2, pwede nga i-switch from tableta, gagawing inhaled. Less side effect yan. Number 3 tip, dahil nga may epekto sa buto, ang steroids. Kung tableta man o kahit inhaled, may epekto din sa buto. Minsan, binibigyan ng calcium supplement sa buto at vitamin D para i-protect yung bone. And number 4, very important to, Pag kayo nakainom ng steroids, lalo na kung medyo matagal yung mga tableta, dahan-dahan ang pagtanggal ng steroids. Ulit, dahan-dahan. Kasi, pagtatanggalin mo siya, let's say, naka-prednisone ka ng 50 milligrams, babawasan mo muna 40 milligrams, 30, 20, 10, 5, 2.5, unti-unti. Baka in a week or two, unti-unti. Kasi nga, dahil naka-steroids ka, hindi gaano gumagana yung adrenal gland. So, wala kang steroids sa katawan. Pag tinanggal mo bigla, hindi makakabawi ang adrenal gland mo. Hindi pa siya ready mag-produce.
Kaya magkakaroon ka ng adrenal insufficiency, delikado. Muscle pain, muscle weakness. Okay? So, dahan-dahan ang taper niya. At laging susunod sa payo ng doktor. Iba nga may medical bracelet pa, sinasabi na naka-steroid siya. See your doctor regularly. So, weigh the pros and cons of steroids. So, para sa mga may hika, may psoriasis, may autoimmune disease, pag naka-steroids kayo, kailangan babantayan natin. Talaga nakatutok po tayo. So, at least, sana maging aware tayo sa pros and cons ng steroids para sa ating katawan. Maraming salamat po. Thank you.